Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Danica Ponce from CRC Summerfield Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito at sa panibagong lakas na pinagkaloob mo sa amin. Dalangin ko na bigyan niyo po kami ng karunungan upang maunawaan ang mensahe mo sa araw na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga, matutunghayan natin ang salita ng Diyos sa Numbers chapter 5 verse 8. But if that person has no close relative to whom restitution can be made for the wrong, the restitution belongs to the Lord and must be given to the priest, along with the ram with which atonement is made for the wrongdoer. Ang devotion po natin ngayong umagang ito ay may pamagat na How to make restitution when the victim is dead. This word give us a lesson. The confession and the restitution for sin. The Numbers chapter 5 verse 8 said, if the victim and his family were no longer alive or able to receive the restitution, the money was to be given to the priest along with the sacrifice for the sin. Ang restitution or pagsasaoli sa maling hatol sa tao ay importante. Sa nasabi nga po dito, kung walang pamilya ang biktima, ito ay isasaoli sa Diyos at ang tatanggap po ay ang saserdote o ang priest. Sila yung binigyan ng authority ni Lord as a representative at ang kabayaran ay gagamitin ng priest for the Lord's glory. Ayon po sa Leviticus chapter 5 verse 16 to 18, they must make restitution for what they have failed to do in regards to the holy things, pay an additional penalty of a fifth of its value and give it all to the priest. The priest will make atonement for them with the ram as a guilt offering, and they will be forgiven. If anyone sins and does what is forbidden in any of the Lord's command, even though they do not know it, they are guilty and will be held responsible. They are to bring to the priest as a guilt offering a ram from the flock, one without defect and of the proper value. In this way, the priest will make atonement for them for the wrong they have committed unconditionally, and they will be forgiven. Sa ating pong pagtatapos, sa ating buhay ngayon, ang maibabalik natin sa ating Panginoon ay ang ating mga lakas, oras, talino, talento, tithes and offerings para sa gawain ng Panginoon. Hindi tulad dati na kailangan mag-alay for forgiveness. Ngayon, we need to pray and humble ourselves to the Lord para magpalinis sa ating mga kasalanan. Directly tayo nakakalapit sa ating Panginoon, dala-dala ang pusong handang magpalinis, magpabago at matuto. Sa kabila ng lahat, alam nating lahat kung ano ang mga bagay na mahalaga at karapat-dapat sa Panginoon, lalo na sa pagbabalik ng ating mga tithes and offering. Para po sa ating pagtatapos, tayo po muli ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa salita mo na aming napagbulay-bulayan sa umagang ito. Patuloy ka naming pinupuri sa aming buhay. Salamat sa mga katuruan na napag-aralan namin. Ikaw po ang magbigay sa amin ng karunungan, kalakasan at pag-ibig upang maging tapat kami na lingkod para sa iyo. Hindi nagdadamot o sumusuway sa kautusan mo, Panginoon. Patuloy na dinadalangin ko ang katagumpayan ng maghapong ito. Bless this day, Lord. In Jesus' mighty we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po niyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay mula sa langit. Malaya po kayong i-share ang video na ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.